Anyone? Ikaw ang ni-request ni Kwan, ni brother. Sige po, tayo po ilagay po natin ang ating mga sarili Okay, sa good. presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Father God, maraming maraming salamat sa gabing ito at kami inyong pong muling tinipon sa inyo pong banal na pangalan upang kami po'y patuloy na makinig ng inyong mga salita. Hindi upang lalo po namin itong maintindihan, maaral, at nawa po'y amin pong maisabuhay. Yun din amin po itong ma-share sa iba pong mga tao na hindi pa nakakapakinig ng inyo pong mga salita. Panginoon, amin pong hinihiling ang inyo pong awat, inyo pong patnubay sa gabing ito upang kami po'y patuloy na alalayan at samahan ng inyo pong banal na Espiritu upang ang aming pong mga isip at mga puso'y mabuksan sa inyo pong mga banal na salita. Hinihiling po namin ito sa matamis na pangalan ng inyo pong anak na aming Panginoong Hesukristo na naghahari kasama ninyo Ama at ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang Amen. gabi po. Good evening. Magandang gabi. Actually nag-suggest si Brother Ruiz na kung pwede mag-summarize daw after ng reading. Actually, Okay po. actually nagsa-summarize na kami. Hindi pa nga natatapos yung reading. Parang nagsa-summarize na eh. Okay, sige po. So mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng pangkaraniwang panahon, di po ba? Kaya Yes. ang ating reading ngayon ay tungkol nga ito sa tinatawag nating Sermon on the Plain. O kaya ang Beatitudes, di ba ang tawag doon? Opo. Yes. Okay. So ngayon ang tatalakayin natin ang itong salaysay nga ni Luca sa Kabanata 6, tapos talata 17. Dito sa talata 17, binibigyan tayo ng parang opening, ano? Parang ito yung mga senaryo. Tapos ang atin talagang babasahin, yun yung mga mapapalad, mga talata 20 hanggang 26. Yung 20 na yan, hanggang 20, kalahati ang 2 bahagi yan. Kaya tignan natin, basahin muna natin, tapos saka natin himay-himayin. At bawat talata na ating hihimayin, maaari na rin po natin pag-usapan kung merong lilinawin o merong ibang ibig sabihin para sa iba. Sino po naka-assign magbasa? Ako po. O sige po, pakibasa na po. O, sige po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyang kagalakan. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinupupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama. Magalak kayo at tumalon sa tuwa, kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon,
sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang mabuting balita Mabuting balita. ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Salamat po, Brother Alex. Welcome po. So mapapansin po natin dito na doon pa lang sa unang talatang binasa sa 17 ay pinakilala na sa atin ang mga karakter. Kung sino itong mga kakausapin o bibigyan ng sermon ni Jesus. So hindi lang ang mga apostol, sabi nga dyan sa binasa mo, hindi lang mga apostol ang naroon, kundi yung mga alagad at disipulo at ang mga taga Judea, Jerusalem at sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. So halo-halo ang mga makikinig sa kanya. Kaya marahil dito sa ating kanyang sermon, yung mapapalad, dito sa aking title ay mapapalad at ang mga aba. Sabihin yung mapapalad at saka yung mga kawawa. Kaya yung mga verses 20 hanggang 22, hanggang 23 pala, ay puro magalak kayo, mapapalad kayo. Kanino niya ito ina-address, yan ang ating tatalakayin. Pero pagdating dito sa talata 24 hanggang 26, ito meron naman siya mga pinagsasabihan dito, kayo, kawawa kayo. Sino itong mga pinagsasabihan na to? So, kaya nga kung ating itong i-summarize, yung 4 na talata sa itaas, ay yung kung sino yung mga mapapalad. At dito yung 4 na talata sa ilalim, sino itong mga kawawa. So bakit kaya ganon? So sa una nating, dito sa talata 20, unahin ko na si Brother Hector. No? So tumingin nga si Jesus sa mga alagad at hindi lang ito sa sino itong mga alagad na to? Marami, di ba? Mga apostol, mga disipulo, at mga taga-Tyro, mga taga-Judea, at taga-Jerusalem. At ano ang kanyang sinabi? Tumingin Mabuti si pa, Jesus. sabi mo na yung sige, yung 2 talata na lang, magkakasunod. Sige. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusigin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Okay. So, anong napapansin nyo dyan? Sino yung mapapalad? Totoo ba yun na mapalad ka, ikaw na nga yung dukha? Mapalad ka, ikaw na nga yung gutom. Diba? Mapalad ka, ikaw na nga yung umiiyak. Paano ka naging mapalad kung ikaw ay gutom, ikaw ay dukha, at ikaw ay tumatangis? Okay. Ang pinatutunan ng Panginoon Diyos dito ay ganito. Sa mundo, ang mapapalad yung mayaman, yung maraming ari-arian, yung namumuhay ng marangya na nakasakay sa magandang kotse, yung everything. So, ibig sabihin ng Panginoon Diyos, dito, ang mga marangya at mayayaman, ang kanilang lakas, nakasalalay sa kanilang sarili. Pero ang mahihirap, saan sila susugpong? Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Doon sila mananawagan, doon sila humihingi ng pag-asa, humihingi ng katugunan, kagalingan, at yung mga pangangailangan nila sa habang buhay. So dito pinapakita ng Panginoon Diyos na ang taong naniniwala at
umaasa sa Diyos ay may makukuha. Yun. Bottom Oh, line po talaga oh, yung hope in the Lord. oh Lord. Pag-asa. At saka dito, Eh, pinapakita ng Panginoon Diyos ang mahihirap, mababang loob. Ang mayayaman, mayayabang. So kung mababang loob mo, madali kang turuan, madali kang hikayat, tapikin ng Panginoon Diyos. Kasi sa Kanya ka maas eh. Pero Madali sumunod, no? yung mayayaman na mayabang, believe sa sarili, saan silang maasa? Kundi sa kanilang sariling galing. Sa Yun. kanilang sariling mga kayamanan, sa kanilang sariling mga possession. No. Ganun tama yung po. kanya nga ang sinasabing blessed because kanya sila blessed kasi doon nakatuon talaga lahat ang grasya ng Panginoon sa isang mababang loob, nagtitiwala at umaasa sa Panginoon Diyos. Kanya, they are Yun. called blessed. At sinabi niya dito, dahil para sa inyo ang kaharian ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? Kailangan tayong magpakumbaba, kailangan tayong umasa sa Panginoon Diyos, kailangan tayong magtiwala sa Diyos. At Okay. Sige po. pwede pong duktungan. Sige. Meron po kasi ako nabasa din dito sa Live the Word, natin. Parang patungkol din po kasi itong mga sinabi. Patama ito dun sa mga Pariseo tsaka sa mga scribes. Kasi at that time, para sila yung mga self-righteous di ba? Oo. Kaya ang sabi nga dito, nung pagkatapos na i-recruit si Simon, si James, at saka si John, nag-continue sa ministry sa Galilee, nagpagaling sila ng Meketo at saka ng paralitiko. Nagagalit yung mga Pariseo at saka mga scribe. Hindi Kasi Hudyo. nila, ang sinasabi ni Jesus, pinatatawag niya sila sa kanilang mga kasalanan. Tapos, sumunod pa, nirecruit pa niya si Levi, si Matthew, na isang tax collector, sa kanila, sinner yon. So, lalong nagagalit itong mga Pariseo at mga scribe kasi bakit nakikipagsosyalan sa mga makasalanan si Jesus. So, ang sinabi naman ni Jesus doon sa pagkakataong yun, hindi nangangailangan ng doktor yung mga magandang kalusugan, kundi may mga sakit. May sakit. Doon. Kasi kine-question nga ng mga Pariseo din, bakit yung mga disipulo mo hindi sila nag-aayuno, hindi sila nagdadasal Hugas ng kamay. kagaya ng mga disipulo ni Juan Bautista. Bakit hindi sila nag-uobserba ng Sabat? Yun mga inaakusa sa kanya kasi at this time nag-ahanap na sila ng paraan para mabutasan si Christ, di ba? Na siya ay peking propeta. Yun. Kasi yung mga Pariseo tsaka yung mga scribes before, in short, mga self-righteous sila. Pero hindi sila yung talagang tunay na follower ni Christ or ng Panginoon. God. Okay, salamat sa inyong mga inputs, no. Tuloy po natin doon sa talata 22, Brother Alex. Opo. Basahin mo ano naman sino naman din itong mga mapapalad na ito. Dito naman sinasabi, mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangan kayo ay masama. Yun. Okay. So yung mga maniniwala kay Kristo, lilibakin yan. No, sabi nyo nga, normally, sino yung mga umaaway sa kanila yung mga Pariseo, di ba? Kasi sila yung marurunong So yung mga sumusunod kay Kristo, dahil si Kristo merong bagong pangangaral, kaya hindi dapat sila daw maniwala kay Kristo. Kaya sila kapupuutan. So ganun din yung sinasabi. Mayayabang nga kasi yung mga Pariseo, hindi sila humble. Ngayon tingnan natin yan yung sinasabi rito sa talata
tungkol na magalak naman kayo at lumukso sa tuwa, Brother Boots. Ah, kasi ang kanya ka magagalak kung ikaw ay nililibak dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, ano? At iniinsulto, kanya ka magsasaya dahil malaki ang iyong gantimpala sa kalangitan. Ayun. Kaya nga ang sabi rito, magalak at lumukso kayo sa tuwa, no? Kung ganyan lang mangyayari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. No? Sa langit. So, itong mga pinag-uusapan nating mga dukha at mga nagugutom, itong lahat ng ito, dito sa lupa, maaring sila nga ay naghihirap, nagugutom at inaalimura, subalit may gantimpala sila sa pagdating ng panahon doon sa kaharian ng langit. Yun. Walang Tama po ba yun? doon sa sinabi ni Mama Mary doon sa kanyang apparition kay Subiru, kay Bernadette Sa Subiru, Lourdes. sa Lourdes po. Kasi recently po, was it yesterday na nagdiwang ng Oo. feast Oo. ang Lourdes. Anyways, ang sabi nga doon ni Mama Mary, I cannot promise you happiness or joy in this life, but on the next. So talagang Oo. wala dito yung itong po talaga ang mundo ay puno ng kahirapan or suffering. Amen. Si Jesus nga nung maging tao at nanirahan dito sa lupa, naghirap di ba? Yes, hindi naman siya So, pinanganak na mayaman di ba? Pinili niya ipanganak siya sa sabsaban. Oo. Kaya nga po, itong mga mapapalad na ito, ang sermon na ay tungkol sa espiritu, spirit-filled Spiritual. life. Diba? Hindi ito yung inaaral niya para mamuhay ka rito sa lupa. Ang pamumuhay dito sa lupa, kundi ito ay pamumuhay sa langit pagdating ng panahon. Okay, tingnan po natin yung ikalawang bahagi ng kanyang sermon tungkol naman sa mga sinasabi niyang aba, kayong mga aba. So, andyan ba si Brother Charles? Pakibasa mo nga, Brother Charles, yung mga talata 24 hanggang sa 26 para pag-isahin na natin. Sige po, unahin po. Naabang ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Sa aba ninyo ang pagsisitaw ngayon, sapagkat kayo ay magdala ng hati at mangingitatangis sa aba ninyo kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa sa kanilang mga ninuno sa mga bulahan propeta. Salamat po. Salamat, Brother Charles. Ngayon, kung ikaw yung mayaman na pinagsasabihan nito, ano kaya ang mararamdaman mo? Kasi yung ibang mga mayaman, sabi, ba't magkakaganon? Bakit ako ay mayaman pagkatapos ako ay hindi magtatamasa, hindi magpapatulong ang aking kaginhawahan? Habang ako ay mayaman ako ay magugutom. Paano ako magugutom? Mayaman nga ako. Sapagkat bakit ako magdadalamhati? Masaya ang buhay ko dahil nasa akin lahat ang karangyaan. Kung ikaw yung nandutong mayaman, ano kaya ang iyong damdamin? Kung mayaman na yon, titinan ko to as a warning. Yun. Kumbaga babalayan Babalayan na huwag kang mag-rely sa kayamanan mo. Bagpos mag-rely ka sa Diyos. Kasi ang kayamanan, mayaman ka ngayon, pag may nangyari sa iglap, wala yung kayamanan. Ang problema ngayon, pag mayaman ka, pag nawalan ka ng kayamanan, yung paghihirap, doble hirap. Bakit? Hindi ka sanay sa hirap Alak yung mahihirap, sanay lang kumain ng tuyo,
Pag ikaw kakain ng tuyo, hindi ka kakain ng sikmura mo dahil sanay ka kumakain ng steak. Sanay ka kumakain ng mga pasta and everything. Tapos nag-Starbucks ka pa pagkatapos kumain. So, ito ay babala sa mayayaman na huwag silang maging kampante sa kanilang kayamanan. Pagkatandaan nila, ang sinasabi ng Diyos, ang kayamanan mo ay gamitin mo upang dumawig pa ang kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapahayag. Yun. Tulong ka. Pangalawa, tulungan mo ang iyong mga kapatid na naghihirap. Makikita mo sa Mateo 25, 31 hanggang 43. Ano sinasabi? Kung anong ginawa mo sa pinakaawa mong kapatid, ay siya mo rin ginawa mo sa akin. So, Amen. doon pinapakita na ang pagdating dito, hindi dito tayo nakatalaga. Nakatalaga tayo sa langit. Kung nag-i-enjoy ka na dito, dito, baka dito ka na lang sa lupa. Ang problema mo, sa lupa, hindi sa lupa, sa ilalim ng lupa ka pupunta. Yun ang impyerno. Yun ang sinasabi. So, yun yung kaibahan kasi, remember, pagka ikaw mayaman, baka hindi ka nakapagdadasal dahil masyado kang busy, marami kang inaaral, marami kang dinidesisyonan, marami kang pinamamahalaan. Pero mahihirap, halos araw-araw yang nagdadasal at pumupunta, baka nagsisimba para humingi ng pag-asa sa Diyos. So yun yung lang ibig sabihin nun. Ito ay isang babala. Hindi upang sabihin, yung mayaman, mali. Hindi, gamitin mo sa tama ang iyong kayamanan. Di ba? Tama po. So, parang Maraming ano, salamat. so, parang ano po, no? Parang description din yan ng mayayaman, yung sinasabi dyan. Kasi kung maalala nyo, di ba may talata din dun sa yung si Lazarus at saka yung mayaman na tao. Yung Yung mga namatay, mumulang niya, yung mga mumulang niya yung kakainin na kahit yung nalalagyan. inaagawan pa ng aso. Pero hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin na pagtulong. Kaya doon dumating yung pagkakataon na namatay sila parehas. Si Lazarus nasa langit siya nandun sa impyerno. Di ba? Yung isa nilibing Oh. lang. Di Then, ba? yung isa with Abraham. Yes. Kasi, di ba, yun yung kasi yung pinapakita kung paano ba ang pamumuhay nga nung yung character ng mga mayayaman. Minsan kasi they forget about others. After Masyado Ayun, silang ano. self-centered na yung ang ano nila is always me, yung sarili lang nila. At Ang binubuli nila yung mahihirap. Yun. Kasi nang binubuli, Hindi nila ginagawa yung responsibility nila to help. Kasi binigay yung kayamanan not for them just to enjoy it, but also to share. Yun yung sinasabi dito parang indirectly to na share the yun yung blessings. sinasabi. Opo. Na yung mga mayayaman, kaya sinasabi na woe to you. Kasi nga, karaniwan sa mayayaman, no, hindi naman natin nila lahat, they're self-centered talaga. Ang ano lang nila is magkamal ng marami, hindi pa rin na tingnan nyo nga yung mga politiko natin, di ba? Ang yayaman na, di ba? Sobra-sobra na, hindi na nila, in their lifetime, hindi na nila mauubos. And yet, sige pa rin sila mag-accumulate, mag-acquire, instead of sharing it, na nakakatulong. Ang dami-daming mahihirap. Pero, lang sila. They just, turn their gaze away from those na nangangailangan ng help. Kaya magkakamag-anak sila nasa pwesto. Yun, di ba? So, yun lang po yung pinapakita dito kasi kung ano ba yung karakter talaga ng mayayaman na ayaw niya. Di ba? Opo. At the same time, yun pinakikita kung ano po ang dapat niyang gawin. Para hindi niya makamtan itong yung mga curse. Kasi inaano naman dito na hindi naman tayo forever nandito, transient nga tayo dito. We're just pilgrims in this world. Hindi ito yung ating permanent na tahanan. Tayo ay nagdadaan lang dito. So, ang mas mahalaga yung sa spiritual. Isipin natin na hindi dito nagtatapos ang lahat. Yun ang There's punto talaga. Yun ang There's punto talaga. Hindi yung ang hindi mahalaga
ang pamumuhay natin dito sa lupa, 'di ba? Ang mahalaga yung magiging pamumuhay natin pagkatapos natin dito, Kabilang buhay. pagkatapos natin mamuhay dito sa lupang tinatapakan natin ngayon. So, ang sermon na ito ay tungkol ito sa ating kaluluwa. Yes. Okay. So, sana ay tama naman, sinabi mo niyo naman na hindi naman lahat ng mayaman, no, ay Yeah. ganyan. Maraming mayaman tayong kilala, lalo na sa ating komunidad na talagang tumutulong sa ating sa lahat ng kapwa. Hindi dahil sa mayaman sila ay umaalis nila sa ating komunidad. Meron po kasi akong kakilalang ganyan, mayaman siya, yumaman, hindi naman siya totoong mayaman, kundi yumaman lang siya at naging mariwasa dahil sa kanyang hanap buhay. Maganda yung narating niya. Dangan nga lamang, siya ay hindi religyoso. Hindi siya nagsisimba. Oh. Ang simba sa kanya, baliwala yun. Hindi yun ang kailangan niya. Pero napakabait niya. Ang sabi niya nga sa akin, hindi ko na kailangan niya. Wala naman akong masamang ginagawa sa kapwa ko. Lahat naman, totoo naman pagka kami matapos mag-tennis, pagyayaya na yan, sa inyo gustong kumain, pakakainin niya kami, sa inyo gustong pumunta. So, tsaka palibasa siya ay ano tawag dito, hindi siya Katoliko, pero Christian. aglipayan. Aglipay. Siya hindi rin siya nagsisimba, pero kapag humingi ng tulong yung kanilang church, nagbibigay naman siya. Kunyari, magdodonate siya o isang air conditioner dahil may kaya siya, di ba? So sabi niya, wala naman akong ginagawang masama sa kapwa ko. Hindi ko na kailangan ang maging religyoso pa. Pero I'm reminded po dun sa sinabi nyo na, di ba meron din talata sa Bible din na give to Caesar what is due to Caesar and to God what is due to God. Yes. Tandaan mo, sinabi din ng Panginoon Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay mapupunta sa langit. Opo. So, ang kailangan, para ka mapunta sa langit, dapat mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kompleto. Hindi kompleto. Good Dapat works is kompleto. nothing, unless your heart is attuned dun sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Ganun yung dapat na, yun ang tamang pananaw. Ngayon, yung good works, okay yun. Maganda yun. Palawigin natin. Maganda yun. Pero kung siya mismo, dahil sa kanyang kayamanan, para sa kanya ang Diyos ay somebody na you call only when I need you. Mali yun. Dapat ang kayamanan na yun, i-attribute niya sa grasya ng Panginoon Diyos at magpasalamat siya. Nagpapasalamat siya at pamagitan ng pagtulong. Pero ang pagpapasalamat sa Diyos, hindi lang naman yun Kailangan mong magpahayag, magpalawig. Go out and proclaim the good news to others. Siya may pamamaraan kasi mayaman siya, pwede siya magsalita, pwede siya magpahayag. At ang mga tao makikinig sa kanya, di ba? Pwede siya pumunta sa malayong lugar kasi may sasakyan siya. Di ba? So, yun, pwede siya mag-eloplano dahil may pera siya. Di ba? So, yun ang mga, hindi naman lahat ng ang good work is there. Pero ang sabi ni Lord, for us to go to heaven, ano sinabi ng Panginoon Diyos? We must do the will of God the Father. Ang tanongin natin, iba ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Hindi natin alam. Siya lang makakaalam noon. Siya ba'y, ang kailangan na, siya ba'y may maganda ugnayan sa ating Panginoon Diyos? Di ba? Yun ang kailangan din niya ma-realize, na ipaliwanag sa Kanya. Kasi kung minsan tayo, katulad natin, tayong hindi mayayaman, nahihirapan tayong payag sa mayaman, di ba? Tanggapin mo yan, Badatunyeng. Ikaw ba nakapagpapayag sa mayayaman kung minsan? Kunya na nagwanohan? Ang hirap, di ba? Sabi nga ni Saint Mother Teresa, at the end of the day, it is not, You. it is between God and you. And you. So, ibig sabihin,
ang puso may dalisay, magugustuhan ng Panginoon Diyos. Sa tingin ko naman, is trying to be pure. He's trying to be, sabi nga, since I'm holy, you must also be holy. Sabi ni Lord. Di ba? So, kailangan siya Yes. kabanal. Yeah? Ang, kasi, kung ang iniisip niya, doing good work is a ticket for him to go to heaven, that is only a part of it. But that is not the whole story. Kailangan siya maging perfect at maging banal for him to be able to enter heaven. Kaya nga sabi, napakahirap Mm. daw talaga. It is easier for a camel to pass through To the the eye of the needle. needle. Oh. Diba? Mm. Yun. Napakahirap daw. Ang dami daw talagang, sino bang saint yun na nakita niya na ang dami daw talaga nagpo-fall sa hell kesa sa mga umaakyat sa langit. Sabi Kaya nga, talaga kailangan pagdasal daw natin talaga mga kaluluwa. Kasi Faustina. dahil kasi Faustino. ang daan patungo sa impyerno, napakalawak. Napakalapad. Ang sa Oh, langit, ang daan napakakitid. patungo sa langit, napakakitid. Totoo. Amen. Amen. So, So, Brother Charles, so nahimay-himay ba natin? May nabigyan ba natin ng tamang summary yung ating gospel ngayon? Malalim, di po ba? Malalim ang ating naging paghimay-himay dito sa ating gospel na binasa ngayon. So ngayon, malamang madali na tayo makakita rito ng basta nga masasabi ko nga, itong sermon na ito ay parang sinasabi nito sa mga mahihirap at sa mayayaman. Dalawang tao lang naman kasi narito sa mundo ngayon yung mahihirap at yung mayayaman. Kaya yun ang kanyang sermon sa ating lahat. So ano po ang ating mga keywords? Pagpapala. Mapalad. Mayroon akong suggestion. Opo. Yung summarize natin kanina, yung gospel, parang pinaghahanda na po para sa parang next season. Yun talaga important dito. Next season po. Ano Yung po yan? Paano po? Next season. Yung next Lenten season. season. Opo, para sa 40 days po. yung talaga- paghanda, yun yung Oo. sinasabi ni ano. Yun ang paghahanda po. 40 days ng next season. Yun ang talaga sa gospel kanina. Parang may patama ako kanina eh. Yun lang po. Yung Para kaninang gospel. parang paghahanda ito sa Lenten season? Opo. Okay. Oo naman. Sige po, Pero ano po? pwede rin principles to live by as a Christian. Libay, oo. Oo. Through in your life. Ganun. Oo nga. Ano ba yung Tagalog nito? Pagpapala at saka pagpapala at Gantimpala. Dito kabag-kabag ang count dito yung kahabag-habag na eh. Oo. Hindi mo naman masabing curse eh, no? Pero ang woe kasi sa English, curse eh. O Parusa. pagkahabag-habag. Siguro. Pagpapala at pagkahabag-habag. Oo, Sa parusa akin- na nga lang siguro ang pinakamalapit, no? Sa akin ano yun? Mayaman at Oo. mahirap. Parusa yan, Yung parusa. keyword. Anong keyword, Brother Charles? Mayaman at mahirap. Mayaman at mahirap. Ito po sa kuryente. Ito 500 kg. Oo. Ano yan? Palitan nyo dito, 500. Tiwala at pag-asa sa Diyos. Yun. Yun yung talagang keyword. Talagang yan. I-highlight ko na yan kasi karugtong yan doon sa, sa ibang reading. Trust and hope in God, no? Ay, nakaano. Opo, trust and hope. Meron pa po? 300, bibigay pa sa 300. Wala. Kung hindi na ako, 300 pa na. Hihila. Ano pa yung nakita niyo?
Magalak kayo. Dito, parang ibang words lang pero the same content. Magalak kayo. Tama, may ano yan. May corollary yan doon sa ano natin. Yan po yung responsorial. Magdalabamhati at magsisitagis. Mag Magdalabamhati at magsisitagis. Ano pa po? Meron pa po ba? Okay na siguro. Sandali lang po. Sige po. Meron lang bisita. Okay, pagpapala, bayaman at mahirap tiwala. Meron pa po. Yung ano, yung dependence sa Diyos. Nandun Yung- na yan, no? Sa tiwala at pag-asa. Tiwala at pag-asa po. Okay. Yung talaga yung total dependence sa Panginoon, di ba? Mm. Mayaman ka man, mahirap ka man, talagang dapat talagang sa Diyos tayo magtitiwala. At Yeah. sa Pero pa kanyang isa, lahat ng pag- iniinsulto at tinataboy dahil alagad ka ng Diyos. At nilalait. Nilalait dahil alagad ka ni Kristo. Meron pa po. Nakikita niyo. Wad na propeta. Pwede na yan. Propeta na Marami lang. tayo. Brother Hector, pwedeng propeta na lang kasi dinanggit yung dalawa eh. Yung tunay at saka yung huwad. Oo nga. Okay, okay lang. Alisin ko na yung huwad Basta propeta. Parang redundant na rin yun. Opo. Anything else? Wala na po? Okay na? Wala. Tara tayo sa Jeremiah. Okay. Verse Sino 3. po nakasay sa Jeremiah? Brother Butch po. Jeremiah. Ako pala, no? Ang pagbasa mula sa aklat ni Jeremiah, hinango sa Kabanata 17, talata 5, talata 5 hanggang 8. 17, 5 at 8. Sa akin na taglis sa akin okay lang taglis. Okay lang po. Go No ahead. problem. Sabi ni Lord, isasampa ko ang taong tumatalikod sa akin na nagtitiwala sa tao at sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Para siyang isang halaman sa diserto na nanatili sa tuyot at maalat na lupain na walang naninirahan, walang magandang mangyayari sa kanya. Pinagpapala ang taong nagtitiwala at umaasa sa akin. Para siyang punong kahoy sa tabi ng ilog, nakalubog sa tubig ang mga ugat niya. Di ito natatakot dumating ang tag-init, nananatiling sariwa ang kanyang mga dahon, at sa panahon ng tagtuyot, di rin ito mag-aalala, lagi pa rin itong namumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So mapapansin po natin mga kapatid
na ito ay talagang susug ito. Sinususugan niya ni Jeremiah sa sinabi ni Yahweh, yung nabasa natin kung ano ang dapat nating maging kalagayan bilang mga tunay na mga mananampalataya, di ba? Dito natin makikita na merong mabuting tao at merong masamang tao. Kaya isa-isahin natin ngayon para makita natin kung paano ang ugnayan ng gospel at saka nitong first reading. Kitang-kita na napakalinaw na talagang angkop na angkop itong unang yung first reading doon sa ating gospel. So Brother Felix, ikaw na rin lang ang nagbasa nito. Yaw. So ano po yung sinasabi ni Yahweh tungkol sa kaparusahan? Okay. Ang sinasabi ni Yahweh, isusupa ko ang taong tumatalikod sa akin, na nagtitiwala sa tao, at sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. So, Yun. i-curse ni Lord ang taong nagtitiwala sa tao. So hindi dapat tayong nagtitiwala sa tao na may buhay, na namamatay, after a while mamamatay. Kaya hindi natin dapat asahan yung mga tao na nawawala rin dito sa kalupaan, di ba? At hindi tayo dapat na tumatalikod sa Diyos. At ano pa dito doon sa ano ang kahantulad nito, Brother Hector? Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. So yan ang taong kapag tumalikod ka sa Diyos at umaasa ka sa tao lamang, para kang halamang itinanim sa disyerto na napakainit, walang tubig. At ako, paano ka nga mamumuhay noon? Paano ka magbubunga roon? Ngayon, tingnan naman natin itong mga talata 7 hanggang dito sa 8 ba ito? Na sino naman tong magiging mga maligayang tao na to? Brother Alex? Opo. So sabi po dito, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Oo naman. Ang isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog o na may maraming tubig, sa lawa, yung ugat niya talaga ay nakasumusupsup ng tubig doon sa ilalim ng lupa dahil may tubig doon. Kaya kahit na tag-init pa, talagang mamumunga siya, lalago at mamumunga. Yes. Yun ang mangyayari sa taong hindi tumatalikod sa Diyos. Yun yung mga taong nagtitiwala sa probisyon ng Diyos. Amen. So, makikita natin dito, mapapansin natin na parehas din ang tema nitong sinasabi ni sa Jeremiah. Parehas kung ano naman ang sinisermo ni Jesus sa kanyang mga alagad at kanyang mga panauhin doon sa kalaparan, diba? Dito sa baba ng mundo. So meron po ba tayo rito mga paglilinaw pa? Mga tanong na dapat linawin o meron po ba kayong maibabahagi upang lalong maging malinaw ang ating pagkakaunawa sa mga talatang binasa natin?
Brother Hector, meron ka ba dyan na mga footnotes? Wala akong footnotes. Okay lang. Brother Charles, meron ka bang maibabahagi para mas malinaw at maalwan natin, maunawaan ang mga binasa nating mga talata? Pwede po Ay, wala. mag-share. Opo, Brother Alex, ikaw po. Ito po kasi meron dito sa Live the Word na nakalagay. The two predominant themes of Jeremiah's message are to precisely define true Yahwehism and to proclaim the imminent wars as punishments of Judah's aberrations. Today's reading falls into the category of true Yahwehism and is a wisdom saying on true justice. So, yung pala yung sinasabi dito. Kasi at that time, nung si Jeremiah po began his office as a prophet, 116 years after Isaiah began his, and about 620 years bago ipanganak si Jesucristo. Namuhay siya through one of the most troubled periods sa ancient Near East. Kanya nga tinatawag siyang reluctant prophet eh. Yun, as we Ayaw niya. the fall of a great empire, yung Assyria, and the rising of one even greater, yung Babylon. Babylon. In the midst of this turmoil, the kingdom of Judah, then in the hands of deplorable kings, came to its downfall by resisting this overwhelming force of history. So ito po yung binibigay na background kay Jeremiah kung paano niya, bakit niya nabanggit na ganito. Pero ang bottom line kasi is tungkol sa justice ni Yahweh. Wisdom saying on true justice po. Opo, kasi alam naman natin, sila ngayon ay sinakop nga ng Assyria at saka ng Babylonia. Ang Opo. panahon na yan, sila ay inaalipin dito sa Babylonia. Mm. At pinayagan naman ng Diyos yan. Pinayagan naman ng Diyos na sila ay alipinin at sila ay maging exile doon sa Babylonia kasi matigas din naman ang ulo nila di ba? Bali parang kaparusahan niya sa mga Israelitas na tumigas ang ulo, kaya hinayaan ng Diyos na sila ay masakop ng Babylonia pagkatapos ng Assyria. Ngayon, meron namang pangako ang Diyos sa kanila na kung babaguhin nila ang kanilang mga pananaw at pananampalataya, ay ibabalik naman sila doon sa may pagpagpalaya. At yan naman, alam naman natin, naganap yan nung sila na ay iahon ng hari ng Iran. Ano yung Iran Persia. ngayon? Persia ba yun? Persia. Oo, si haring sino na nga yung hari doon na nagpalaya sa kanila, pinabalik sila sa Jerusalem. Cyrus. Oh, Si haring Cyrus. 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 So, yan yung pangako sa kanila ng Panginoon sa pamagitan ni Jeremiah na kung magbabalik loob sila, sila ay magiging maligayang muli kung mananalig silang muli kay Yahweh. Kasi marami nun ang mga Israelita na tinanggap na nila yung yung pananampalataya doon sa mga Diyos nila sa Babylonia, di ba? Kumain na nga rin sila ng baboy. No? Kukunti lang yung umayaw sa pagkain ng baboy, yung mga kasama ni Daniel, di ba? Pero lahat halos nang nandun sa Babylonia for 40 years na sila sinakop ng Babylonia, tinanggap na nila yung pananampalataya doon sa Diyos-Diyosan ng mga hintil. Kaya talagang tumalikod sila. Kaya yan naman ang sinasabi sa kanila, ang babala sa kanila, kayong mga tumalikod sa akin ay para kayong tanim na itinanim sa ilang, sa disyerto, na tigang ang lupa at walang tumutubo, anumang gawin ninyo. Subalit kung magbabalik loob kayo sa akin, sabi ni Yahweh, kayo ay liligayang muli, para kayong halamang nakatanim sa tabi ng ilog na maraming tubig
kahit na tag-init, ay makakamtan pa rin ninyo yung pagdidilig at kayo ay yayabong at magbubunga ng sagana. Yun. Kaya yung So, na Gusto niyong commentary dito? Basahin ko sa Universalis. para mas maganda nating maunawaan, mahimay-himay pa. O, pero English, okay lang? kailan po? Kanugin Actually, it is neither a curse nor a blessing. It is not invoking or wishing upon a person the blessing or the curse. Instead, the prophet is here saying that people who behave in these two ways are respectively blessed and accursed. There is no need to wish it on them, for their own behavior merits it and brings it on themselves. Such statements of blessing and its opposite are frequent in the Bible. An example very similar to this is in Psalm 1. In Jeremiah's prophecy here, unlike most of the instances in the Bible of Beatitudes in both Old and New Testaments, there is no list of ways of moral conduct. It is simply a matter of trust or faith. It is not a person's achievements which count, for we cannot earn blessedness. We can only trust in God. However, if God is the real center of our trust and reliance, we will try to behave as we were created in the image of God, imitating the divine generosity, forgiveness, attentiveness to human need, fostering life rather than restricting it. This will mean that our heart is truly turned to the Lord, and the Lord will care for the rest. Yun. So, End of commentary. in simple words po, itong pagbasa mula kay Jeremiah, parang descriptive siya ng mga kung sino yung mga blessed or sino yung mga accursed. So ito yung pagpapatunay din dun sa binasa natin dun sa mabuting balita kung sino yung mga blessed at saka sino yung mga accursed. Parang description lang siya. It's not actually a blessing or a curse. Parang dinidescribe nga. Diba? Kasi sabi nyo nga dun sa commentary, hindi, depende naman yun kung ano yung naging action nung yung gumawa. Kung sinunod niya ba yung mabuti o sinunod niya yung taliwas. Mm. So, ano siya, descriptive, more of descriptive siya. Mm. Pero kung babasahin mo to, ay parang ito pamumuhay pa rin dito sa lupa, di ba? Opo. Hindi kagaya sa gospel natin. Sa gospel natin, yung pamumuhay, yung magiging pamumuhay natin sa langit. Ito, yung pamumuhay nila pagka sila ay magbalik loob sa Diyos, ito magiging pamumuhay nila pagbalik nila sa Jerusalem. No. Yun lang. Siguro in a different level siya. Pero same way, dinidescribe kasi kung sino yung blessed or sino yung accursed. Yes. Di ba? Yeah. Dito rin Yeah. pinapakita na ang mga tao tumatalikod sa Diyos. Kanya sinabi to ni Jeremiah. Kaya isa sa keyword. Para patunayan at bigyan ng patotoo na ang pagtitiwala sa tao ay hindi dapat. Pagtitiwala. Kasi sabi mo nga, yung panahon nun, di ba, pati mga Israelitas, mga Hudyo, kumakain na ng baboy. Dahil inuutos ng hari ng ng Babylonia. O anong magagawa nila? Kundi, sila papatayin, di ba? Oo. Sasamba Papakain sila sa dun sa leon. mga tinatayong mga, di ba yung tatlo? Yung mga tinatayong mga gintong Diyos-Diyosan. Di ba? Di ba pinatamba sila pero ayaw nila sumamba. Dito pinapakita na ang mga Hudyo noon nawawalan na ng pag-asa. Kanya sinasaulit lang na huwag kayong mawawalan pag-asa. Darating din ang panahon ninyo. Sabi nga, ang inyong kaligtasan at kayo at makakawala na sa pagiging alipin. Di ba? So yun talaga yung keywords na naman, tiwala at pag-asa. Yun. So keywords na tayo. Makakakita tayo dyan ng mga talata na bumabangga talaga doon sa talata sa gospel. Meron pang isa, yung yung sinasabi mong sumpa, ba yun? Yung parang punishment and Opo. Yung pagpapala at parusa. Ayan, papapalat parusa kasi dito, isusumpa ko ang taong tumatalikod sa akin. Di ba? Parurusahan. Wow. Yes.
para kang itinanim sa lupang maalat. Aba, maraming itlog maalat doon. Oh, tama. Kasi binababad na sa ano sa dagat naging maalat na. Kanya lang hindi kulay maroon. Hindi pula. Hindi pula, kundi kulay puti. Itlog na pula. Bakit ba? Ang tawag natin itlog na pula. Kasi pag biniyak mo, pula yung lalo pumupula yung kanyang yung dilaw. Hindi, kasi Yung yolk, kalitayan yung siya, egg kaya yolk. itlog na pula. Ano naman yung itlog na itim? Century egg Century egg yun. naman Century yun. egg yun. Century egg yun. Century egg, binabat sa alkitran. Sa putik naman, di naman Alkitran alkitran. yun. Putik Sa lang. Sa tar. Sa tar nila binababad yun. Doon makita ang itlog, sinisip-sip, humihinga ang yung nasa loob, yung kanya shell. Kasi Oo. sumisip siya Meron Saan ba, siya, saan ba osmosis. nagsimula yung century egg? Sa mga Chinese. Mga Chinese. Chinese. Chinese po. Kasi para ma-preserve nila. Ay yung balot, saan nagsimula ang balot? Sa Pilipinas lang ba yan? Opo, Oo, sa Pasig. Pilipinas. Oo. Alam mo, ang kumakain ng balot, Pilipino Patero. at saka Vietnamese. Oo. Delicacy sa Vietnam yan balot. Ayan po, dalawa pa lang nilagay kong keyword. Zapateros. Lalagay ko pateros. Ano pa po ba yung nandun na na keywords? Wala na. Dalawa. May kilang kasi yun. 5 to 8 lang yan Yung, Talata. yung, yung pananalig, di ba? Mananatiling luntian. Yung pananalig, tiwala rin yun, di ba? Tiwala at pananalig. Opo. Palagay lang natin. Pero actually, sakop na po yun doon sa tiwala at pag-asa. Oo nga, so tiwala at pananalig. Meron pa po? Wala na siguro. Okay. Next. Second reading. Si Ayan. Brother Christian. Boys. Toys. Air. Second reading. Ito po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol sa Pedro sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, o ipinangalan namin kay si Kristo, muling nabuhay ang sinasabi ng ilan sa inyo, na hindi bubuhay muli ang mga patay. Kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi rin muling na binubuhay ni si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kaya hindi para nanghahangos sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na sa lahat na namatay na nanalig kay Kristo ay napapahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito naman tayo na at pinakakaawawan sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibay ng muling bubuhayin ang mga patay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Charles. Ngayon, hihimayin natin ito talata by talata. At bigyan natin ng pangunawa o bigyan natin ng maliwanag kung ano itong sinasabi sa talata 12. Unahin na natin si Brother Charles, ikaw na rin ang nagbasa. Ano ba ibig sabihin nitong pang 12 talatang ito?
Brother Charles? Ay pag nabing dalawang talata, Opo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Na kung ipinal, si, kung, wait lang po kung ipinarangal namin si Kristo ay muli na buhay. Ano isinasabi ng ilan sa inyo na bubuhay na muli ang mga patay? opo, Ano po parang resurrection daw Resurrection. o nga, sino ba itong mga nagsasabing hindi nabuhay si Kristo? The Book of Revelation. So, meron mga nagsasabing hindi siya nabuhay, di ba? At siya ay nanatiling patay. Tama po ba? Tama po. Ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Ito yung mga Saduceo, di ba? Na hindi naniniwala sa resurrection. Mga sadus. Oh. Yeah. Hindi, tsaka meron ding ibang mga tagasunod ni Kristo na Mga Grego, mga Greeks din. na merong na-influensya ng ibang mga magagaling na magsalita. Yun yung pinapaalala ni San Pablo dito sa mga taga-Korinto kasi may isa dong kumukontra kay San Pablo eh. Kasi nung umalis si San Pablo sa Korinto, Oo. Oo. Okay. meron ng isang ah, magaling magsalita ang nagbibigay ng maling turo sa kanila. Na hindi nabuhay si Kristo. Oo. Oo. Ngayon, sa talata 15, 16, di ba? So kung ganun nga, kung hindi nga binuhay si Kristo, anong mangyayari, brother Felix? Ano mangyayari? Kabuluhan lang yung paniniwala na Ano binuhay sinasabi si dito? Kristo. Ang Ano sinasabi nga, dito? ano nga sinasabi dito sa talata 16? Kasi kung di muling bubuhayin ng mga patay, hindi rin binuhay ulit si Kristo. At sa talata 17, kung di muling binuhay si Kristo, walang bagay ang ating pananampalataya ninyo at mamumuhay pa rin kayo sa mga kasalanan ninyo. So Ayun. wala nang saysay ang inyong pananampalataya. Oo, kung hindi nabuhay, sabi nga, kung hindi nabuhay si Kristo, ay yung mga kasalanan natin ay hindi mawawalang sala, mapapawalang sala, di ba? Kasi kaya lang naman napawalang sala ang ating makasalanan dahil inangkin ni Kristo yung ating kasalanan at siya'y namatay. Subalit, siya'y nabuhay muli, kaya yung ating mga kasalanan ay napawi na. Tandaan mo yung mga tagasunod, ang kanilang pananampalataya, makakasama nila si Kristo sa kaharian ng langit. Kung di binuhay si Kristo, bulaan lang yung mga pananampalataya. Dahil, paano ka pupunta sa langit kung wala si Kristo doon? Oo nga. Oh. Okay po. Pwede mag-comment. At Yeah. Brother Kasi Hector, Kasi ang dahilan ng kamatayan ay kasalanan. Ngayon, since na resurrected si Jesus, ibig sabihin na overcome niya talaga, napagtagumpayan niya ang kasalanan. Kaya tulad ni Kristo ay tayo susunod sa kanyang halimbawa upang tayo rin ay muling mabubuhay sa kabilang buhay. Ganon. okay. Brother Hector, sabi pa nga, ano nga sinasabi pa dito sa talata 12, 18, na ano pa yung isang paglilinaw niya? 18. Sabi niya, hindi lang yan. Sabi niya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalatay kay Kristo ay napahamak. Ano ibig niyang sabihin dyan? Kung naging walang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo, ibig sabihin, walang kabuluhan yung panampalataya natin dahil hindi rin tayo
mag-resurrect. Parang kawalan din ang pananampalataya dahil walang bunga na muli tayong mabubuhay tulad ni Kristo. Kaya dapat si Kristo ay nagtagumpay sa kanyang misyon na mawalang bisa ang epekto ng kasalanan sa kanyang buhay. Siya ay muling nabuhay. So siya ang ating pag-asa dahil tulad niya nabuhay siya, tayo rin ay may pag-asang mabubuhay din sa ating Kaya po, pag natatagumpay ng kasalanan. Opo. Kung nagtiwala tayo kay Kristo na mabubuhay tayo, tapos hindi naman pala siya madabuhay, di napahabak lang tayo. Oo. Para lang tayong inilibing. Parang dead end. Buhay. Salamat, Brother Rector. Tapos, meron pa siyang sinasabi na kung ang pag-asa lang daw natin dito sa lupa. Kung umaasa lang tayo dahil tayo nabubuhay sa lupa, ano pa itong sinasabi niya rito sa Brother Alex, dito sa talata 11? Sabi pa rito sa talata 11, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So, ibig lang sabihin na hindi dito nagtatapos yung buhay. Merong buhay na walang hanggan. Tama, hindi lang dito sa lupa, di ba? Kung ang pag-asa natin mabuhay lang ng masagana dito sa lupa, ay kaawa-awa naman tayo. Dahil hindi lalasap ang pinakamasarap na buhay sa langit. Yes. Hanggang 20 ba tayo? Hanggang 19 lang ba? Hanggang 20 yan, di ba? Hanggang 20. 20. Kaya dito sa huling talata, ano raw itong totoo? Brother Charles, nariyan ka pa ba? Ano raw itong totoo? Ano ba talaga itong dapat nating paniwalaang totoo dito sa sinasabi sa talata 20? Si Kristo muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ano ibig sabihin ito, Tito Tony? Ewan ko sa'yo. Bakit ka ba? Ikaw, ano sa palagay mo ibig sabihin yan? Ayun na nga yung pinakaano kasi si Christ yung naging example kumbaga siya yung firstborn. Tapos siya rin yung unang ibinuhay. So ibig lang sabihin na lahat ng mga namatay bubuhayin muli. So ito yung pinakaano ng tawag dito, yung concept na yung eternal life. Na hindi dito nagtatapos yung buhay natin. Merong pambuhay sa kabilang buhay. Tama yun. At Yun yun yung ang spiritual inaasahan. life. At yun ang inaasahan ng ating pananampalataya. Yun. Na ang sabihin, hindi tayo para sa mundo, kundi para Transient lang sa tayo. langit. Yes. Oo, yun ang nililiwanag dito. Tayo yung At nagdadaan lang dito. Pilgrims. Ang patutungahan natin langit dahil binuhay si Kristo at sabi ni Kristo doon sa tahanan ng aking ama, napakaraming Mansyon. Maraming Kwarto. silid. Kwarto. Silid. Na doon ko kayo dadalhin. So, ibig sabihin, yung pangako na yon, yun natin pinangahawakan na tayo, pag namatay tayo, dadalhin tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ang ganda ng kwarto doon ni Brother Tunying. Oo. Ngayon, meron tayong narinig na sinasabi, si Jesus daw is the firstborn that died and that lived again. Meron bang ganon? Na si Kristo daw yung unang pinanganak na nabuhay muli. Pwede Kaya mag-comment dyan? tanong ko, noong mga panahon na wala pa si Kristo, meron bang mga mananampalataya na nabuhay muli? Brother Tonying, pwede mag-comment dyan? Kasi dito sa Bible ko sa English, but in fact, Christ has been raised from the dead
the first fruits First of fruit. those who have fallen asleep, hindi firstborn. So yung first fruits dito, sabi niya, in the liturgy of ancient Israel, the first portion of a crop was offered to God in the temple as a means of consecrating the whole of the expected harvest. So too, Christ is not only the first to be raised in glory, but his resurrected humanity is an offering that ensures an entire harvest of believers will be raised as he was. So kagaya niya, yung mga sumunod sa kanya ay mabubuhay din. Yun. Yan sabi niya. At doon sa mga sumusunod pong talata, nandoon po yun. Nakapaloob po din na ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Yes. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Yun, ando po sa mga sumunod pang talata. Oo. Sa verse 24. Okay. 28. Salamat po. Salamat po. So, nakikita ba natin dito ang kaugnayan nitong sulat ni San Pablo sa unang sulat niya sa Corinto doon sa gospel at saka doon sa first Yun reading? ang mga bro, yung tanamang pananampalataya at pag-asa. Andun pa rin. Doon pa rin yan. Yung pananampalataya at paniniwala natin na si Jesucristo ay nabuhay, di ba? Kasi kung hindi nabuhay si Kristo, yun Hindi nga, rin tayo mabubuhay. patay tayo. Patay tayo. Wala tayong inaasahan. Oo, wala tayong nasa. Naniniwala tayo sa wala. Tama. Yun lang yung gusto ipakita dito sa no? Ano bang sabi sa Live the Word? Ang second reading, yun nga, tungkol sa resurrection, crowning event ng salvation history kasi ang resurrection. As Adam brought death, Christ brings resurrection from the dead. Christian is incorporated into Christ by baptism and shares in his risen life. This final fruit of redemption in Christ will be realized for the Christian at the Lord's parousia when the dead rise in their glorified bodies. Yan po. Yung nakasulat sa Live the Word. Explanation ng second reading. Kasi sabi nila sa ordinary time, sa pangkaraniwang panahon, yung second reading ay malayo daw ang kaugnayan nito sa gospel at saka sa first reading. Pero Minsan. makikita naman natin meron di ba? Meron talagang kaugnayan. So yun nga, kasi pag tinignan natin ang mga keywords, nandiyan pa rin yung pananampalataya sa pagkabuhay ni Kristo at yung pananampalatayang yan naman ang magbibigay din sa atin ng buhay. Dahil tayo'y namatay kasama ni Kristo, tayo ay mabubuhay din na kasama niya. Yes. Meron pa po ba tayo ilalagay? Or okay na tayo? Hiblahan na. Ibla na. Hibla. So ilagay ko Kuya lang po yung Kos, meron keyword. ng hibla yan. Nilagay ko lang po yung dalawa na nakahabi talaga. Yung tiwala at pag-asa sa Diyos at saka yung pagpapala at parusa. Itong dalawang ito kasi yung common. So actually, ganun din dun sa lalabas din dun sa yung pagpapala at parusa Kasi kung hindi tayo nagtiwala at hindi natin ilagay ang ating pag-asa sa Diyos, hindi tayo mabubuhay talaga. Okay. Ito po para meron po tayong clue. Ang ating pong gospel acclamation ay mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang ating namang salmo responsorio
Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. At may isa pang Amen. dadagdag, bro. Okay ba? Oh, go ahead po. Pinagpapala ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay Panginoon. Makukuha mo yan sa Jeremiah 17 verse 7. Ay, sa hibla na po ba ito? Hindi, yun lang para sundan yung hibla. Okay. Kala ko hibla na eh. Pwede mong gamitin yun. Pinagpapala ang taong nagtitiwala sa Diyos at ang pag-asa niya ay ang Diyos. Amen. Oo, mahibla na yan. Oh, may hibla na agad si brother ano. Brother Butch. Okay na yan. Meron pa po ba? Nakikita niyo po? Opo. Okay. Brother Charles, meron ka na? Quiz? You have already? Kasi yan na yun na ano eh. Oh. Magalak kayo at magdiwang. Malaki yung nakalanggan di pala ng tanan. Ito, meron po akong hibla. Sige po. Mapalad at pagpapalain ang umaasa kay Kristo na nagbibigay buhay ng walang hanggan sapagkat siya'y nabuhay na muli ng maikatlong araw. Ako meron din. Sige po. Tinatype ko kaya lang hindi i-translate, ikon ko lang. Sige. Verbalize na lang. Sige. Sa ating buhay, mahalaga na tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos sapagkat sa pamamagitan lamang niya tayo sa pamamagitan lamang sa Kanya natin makakamit ang buhay na makahulugan dito sa mundo at buhay na walang hanggan ng punong-puno ng pagpapala sa piling niya. So, haba, oh. Brother, paano po ito? Sapagkat sa pamamagitan lamang niya siguro to. Oo. Comma na lang. Tapos, tanggalin lang na natin. Makakamit natin ang buhay na makabuluhan dito sa mundo at buhay na walang hanggan na punong-puno ng pagpapala sa piling niya. Opo. Kita niya na po. Meron din yata sinulat si Charles. Brother Alex, ito, may sasabihin ako. Apo.
Ang Control. ating pananampalataya ay nakasalalay sa ating paniniwala Nga si Kristo ay nabuhay. na tayo ay bubuhayin muli pagkatapos ng ating kamatayan. Siyempre, bubuhayin tayo pagkatapos nating mamatay. Oo nga. Pero maraming ibig sabihin mamatay ka sa sarili mo. So doon sa mga makasalanang pwede kang mamatay to your die to yourself. Di ba? Ayos na yan. Healthy daw yung reflection question ko. May reflection question na siya. Alin pong pipili natin dito? Yung Ako sa yung una. akin, kuan pala, tanggalin mo yung sa pala. Salitahan Diyos sapagkat sa pamamagitan lamang niya, yan yung sa, may sa doon eh. Yan. Makakamit natin ang buhay na makabuluhan dito sa mundo at buhay na walang hanggan na punong-puno ng pagpapala sa piling niya. Okay. Ano po? Ako yung una kasi nakatuhog lahat doon eh. Yung tatlong yung dalawang reading tsaka yung gospel. So, yung una na po. Ay, tanong sila. Kayo po mga kapatid. Okay sa akin yan dahil nga tumbok naman yan sa isang hibla lamang, isang salita lang, isang sentence lang na Doon na lahat. ipahiwatig na natin. Oo, dala na lahat yan. Okay. Si Tapos naaayon din yan doon sa Salmo, di ba? Opo. Ang salmo kasi ay magalak kayo at magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwing. So, ang reflection, question po, meron nang nilagay si Charles. Paano mo ipapakita na ang Panginoong Jesus ang iyong pag-asa? Meron pa po? Sa akin kasi ito ano ang pinahahalagahan ng tao ngunit hindi magkakamit ng gantimpala sa kaharian ng Diyos. O isa pang hugot. Ngayon, parang pareho din yata. Ano po? Anyway, ano ang hinahanap mo sa buhay na ito? Ito ba ay pagpapala ayon sa kalooban ng Diyos o sa mundo? Pagpapala ayon sa kalooban ng Diyos o sa mundo? Okay. Leave the word na po tayo. Leave the word challenge. Paano natin apply ngayong ating pag-asa na we are always putting our trust and our hope in the Lord? Meron na bang nagsulat? Ako ang hamon ko sa sarili ko ito
Mamumuhay ako ayon sa tapat na turo ni Jesus at hindi sa sarili at karunungan ng tao lamang. Yun. Meron pa po. Brother Charles, paano natin sasabihin yung pilgrim site? Visit and dumalaw. Tama ba? Dumalaw, Opo. Kapag na may site po, mag, Jubilee door po sa mga parish po. tumanggap. Ano pa? Mangumpisal Opo, official po. at ano yun, makinig ng misa. Paano yung mag-participate sa mass sa Tagalog? Magsimba. Oh. Ano Iba yun? po. O tumanggap ng tumanggap Holy Communion. ng banal na Communion. yan. Okay po yan? Dumalaw, Makilahok, participate. malaw sa pilgrim site or ano ba yun? Holy doors. Paano yan? Paano sasabihin yan? Holy doors po. Sa mga yung napiling parish po. Mga naitalaga, no? Tama po ba yan? Nakikita niyo po? Kaya ng Landmark Chapel. Oo nga. Visit to pilgrim site sa parish. Yes. Parang i-reward na lang siguro yung sentence. Ano po? Tapat akong mamumuhay ayon sa turo ni Jesus at hindi sa sariling karunungan ng tao lamang. Kasi siyempre, turo ni Jesus, tapat yun. Siyempre, di ba? So, yung pamumuhay mo ang dapat tapat. Yung pamumuhay mo. Okay po, Brother Tunying. Okay po, halos parehas din. Opo. Okay na po siguro, no? Okay na po. Okay na Okay siguro. na. Okay. Maraming salamat. Maraming Yun! salamat sa inyo. Nagano agad, oh. Halata nagmamadali kasi may pasok pa si Charles bukas. Yan, okay. Sige. Please
Smile. Yung pinakamagandang smile. Dali lang po, Nasaan na yun? Control. This time, with feelings. One more time. Yun. Okay. Okay? Okay na po. Nai-send ko na po doon sa ating chat group. Maraming salamat. No, closing prayer na. Maraming salamat po at Maraming salamat din. Ginawa. napakaayos natin ko ang LBS ngayong gabi. Amen. Nakaano po kayo, Brother Butch? Naka-mute kayo. May sinasabi ka. Naingay kasi yung mga aso. Sino closing prayer? Okay. Ako. Brother Hector po. Okay. Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa aming LBS ngayong gabi. Tunay, maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon na nakakaranas kami ng mga pagsubok at kagipitan. Panginoon, gawin mo kaming laging tapat at nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging nagmamahal at sumusunod sa kalooban mo. Patibayin mo ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa lahat ng yugto ng aming buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang gampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa aming paggising. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo, Kapara kapara na ng unang-una, ngayon, at at magpakailanman. magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Dalawa. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen.